Good morning everyone at saka magandang umaga po sa ating mga manonood. Ito po ating kasamahan ngayon, beautiful girl. Isa po siya sa mga kabataan natin ngayon na sumusunod po sa mga magulang. Di ko na papangabain at saka bibigay ko na po ang floor sa kanya. Here with me is Atalia Nicole. Good morning, everyone! So, ang amin pong topic sa ngayon is mano po o ang pagmamano ng kabataan sa kanilang mga magulang. Ang mano po is an honoring gesture used in Filipino culture, performed as a sign of respect to elders and as a way of requesting a blessing from elder. Similar to hand kissing, the person giving the greetings bow towards the hand of elders and presses their forehead on elders' hand. So, ang ibig sabihin po, siguro alam nyo na po na ito po yung isa sa pinaka inaano po ng mga kabataan ngayon na kung minsan nawawala na po yung pagmamano sa kanilang mga magulang. So, here with me is Atalia. Siguro sa ngayon is malalaman nyo kung dapat bang ipagpatuloy yung pagmamano o pagbibless sa mas nakakatanda o kahit sa mga relatives po natin. Ano sa palagay mo, Atalia, kung sa iyong napansin kung nagpapatuloy pa ba to o nawala na sa ngayon? For me, hindi siya nawala pero hindi din siya na i-implement because some of the teens nowadays or kahit mga malalaki na ganyan, hindi na masyado ko nakikita na nagmamano. Pero may ilan din naman ako nakikita kaya ng mga family, mga kapatid ko, friends ko na nagbe-bless sila pero more on sila sa pagbebeso-beso. Ganyan. So para sa iyo, ano yung mas gusto mo? Yung pagbebeso-beso o yung pag-bless talaga? Or ano bang diferensya? May any attachment ba or connection ba pag yung gesture is pagbebeso-beso or yung pagmamano talaga? For me, dapat hindi yung pagmano talaga kasi it's a sign of respect din may manners ka if kapag nagmamano ka, ganyan, because important talaga siya kasi nakalakihan natin siya, nakasanayan, and that is the culture of being a Filipino. Tama. So being ito yung being a culture of a Filipino, it's a sign of respect and it's a sign of honoring their parents. So paano mo nasasabi sa ngayon, kasi nakikita natin yung mga kabataan natin ngayon parang pati yung greetings na nawala na rin, yung pag magandang gabi po, magandang tanghali po, parang naging kagaya na rin ng pagmamano, parang nawala na sa tawag ito, sa kultura ng Pilipino, sa mga, especially sa mga kabataan kasi naging nila yung mga gadget at saka iba pang mga gawain siguro sa paaralan kaya nakakalimutan. So, advice ko lang talaga sa mga kabataan na hindi dapat mawawala yung pagmano sa parents ninyo or sa even sa elders kahit di nyo kakilala ganyan. Kasi as I've said kanina na it is a sign of respect and may manners ka kapag nagbe-bless ka. Kahit nga sa mga school, kahit public school talaga, nagmamano sila sa kanilang teachers. So, kaya may respect talaga yung mga ganyan. Kaya mataas din ang respeto ng mga teachers sa mga students nila kasi napapakita din ng respect yung students nila. So, sa iyong palagay, dapat bang i-preserve ba o dapat bang ma-preserve yung pagmamano sa mga magulang or sa mas nakakatanda? Yes, dapat siya ma-practice and sa mga younger generations dapat talaga hindi mawawala kasi kung sabihin natin siya pamana, ganyan. So, dapat i-pass natin siya sa younger generations natin at sa mga generations pa na iba. Okay, for the next, the importance of respect in Filipino culture. So, respect is one of the most fundamental values in Filipino culture because kahit yung mano po, like beso-beso, ganyan, it's a deeply ingrained in family life, social interactions, and traditions. Okay, so
So, naging nakasanayan na or tradition na natin yung pagmamano. Kaya, sabi ko kanina, respect, 'di ba? May respect ka and may manners ka kapag nagmamano ka sa elders. So, for you ate teens, anong insights mo dito? May nagbe-bless pa ba sa'yo? Or beso-beso na lang, smile-smile, ganyan? Sa panahon yun, parang nag-iba na yung mga kabataan kasi yung iba naging busy na rin sa gadget siguro. Pero para sa akin, merong mga ngilan-ngilan. Pero sa practice namin sa mga anak ko is nasa beso-beso kami. Wala kami sa pagmamano. Pero yung mga anak ko, pag nakakita ng mga elders, doon po sila nagmamano. Pero sa amin, yun nga yung practice namin is yung beso-beso. Pero okay na rin yun kahit papano, at least meron connection sa isa't isa. Di tulad kung dating sa bahay, parang deadma Wala lang. Okay, yun din no, yung parang language din kasi yun yung may kanya-kanya tayong language. So yung pagmamano is a language for respect. Yan. So may may expression siya if magbe-bless ka if magmamano ka sa elders, ganyan, may connection between the elders and the younger generation. So yan talaga, may authority figures kasi may respect for elders and authority figures. So kaya dapat hindi siya iwawala, and yun nga, dapat talaga ma-practice ng younger generation yung pagmamano. So next ate teens, Dapat sana sandali, meron muna akong idadagdag. Dapat sana yung ganitong practice sa mga Pilipino, dapat hindi nawawala, dapat tinuturo talaga sa mga magulang or ini-implement talaga, kumbaga gawing rules. Pwede ba yun, gawing rules? Para, kasi nagsisimula yan sa bahay. Nagsisimula talaga sa bahay. Kasi basta yung mga kabataan ngayon, iba na talaga yung trend nila ngayon. So dapat hindi siya talaga nawawala. Yes. Yung next is At saka yung pangatlo is, dito po tayo sa generational differences, is mano po still practiced by younger generation. So, para, yun nga, yung nasabi ko nga kanina, parang yung iba, napapractice, yung iba hindi na kasi naging busy siguro sa mga gadgets. Yun yung nakasanayan na sa ngayon, kasi sa nakita po natin ngayon is yung mga youth nowadays are focusing on their gadgets and their studies. So wala namang masama doon, kasi yun yung naging kasanayan na rin nila. Pero mas importante pa rin po yun sa atin, yung pagmamano talaga. Dapat hindi nawawala talaga yun, kasi tradisyonal yun ng mga Pilipino, at doon tayo kilala sa pagiging magalang sa kahit sino man ang ating nakikita. yes, interaction din kasi yun sa elders and sa younger generation So next is mano po in the Filipino diaspora, preserving the tradition abroad. So for me, this is my insight, my own opinion. Since we're talking about tradition, dalhin natin yung tradition natin sa abroad. For me, dapat lang talaga, kasi as I've said kanina, na manners and respect yun nakaugalian na natin. So kahit pa nasa abroad ka, if may nakasalubong kang elders, yung family mo, ganyan, kahit sa bahay lang, magmano po kayo, kasi respect yun sa family mo so sa elders. Kaya for me, okay lang sa akin if dalhin yung tradition natin sa abroad. For you, ate teens, ano Pero yung sad to say, Atalia, kasi yung iba nakapag-asawa ng mga puti, yung iba yung ibang pamilya napapractice, pero parang karamihan sa nakapag-asawa ng parang ngilan-ngilan lang yung tinuturuan nila, pati yung mga asawa nila na ganito yung kultura ng mga Pilipino. May makikita ka naman din sa mga videos o sa YouTube, sa Facebook, na yung mga puti nagmamano na rin po sa mga elders. So good for them, kasi tinuturuan sila ng kanilang mga kaparya sa buhay. Yeah, napapractice din. So I'm not saying din naman na need talaga nilang magmano po. It's up to them, but yun nga, para sa opinion ko, okay lang naman if magmanos. So before we continue, let's watch some reminders.
A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Next, Ate Teens. Okay, andito po tayo ngayon sa Manopo and Family Dynamics, Strengthening Bonds Across Generations. So, parang siguro mas maganda kung Ako yung magtatago. ikaw yung sasagot kasi parang Generation X. Parang wala na kasi ngayon sa mga mga Gen Z, Gen Z, mga Generation X, millennials. mga millennials. Siguro nasa millennials pa tayo. Okay, so Manopo and Family Dynamics, Strengthening Bonds Across Generations. So, yun nga, sabi ko nga, paggalang, respect. So, Manopo is a symbol of respect and gratitude. Parang hinihingi mo yung blessing sa elders, ganyan. In Filipino households, talaga siya nasisimula yung pagmamano kasi tinuturoan tayo ng parents natin before, nung bata pa tayo, na magmano, like, Pag nakakita. oo, pag may nakikita kang matanda sa'yo or kahit tito mo, ganyan, hindi lang sa reunion or sa events, kundi like daily, kahit saan, kung makikita mo yung relatives mo or kahit sinong elders, magbe-bless ka. Kasi, bridging the generation gap, and din kasi hindi dapat na mawala sa younger generations yung pagmano kasi may gap. Sabi natin teens kanina na parang may gap na, no? So, may gap na kasi iba, nagbebeso-beso na lang, ganyan, smile, what's up bro, ganyan. Pero, for me talaga, iba iba talaga yung pag mag-bless. mano. Yes, so, reinforcing Filipino family values, yan. Dapat natin i-reinforce yung mga po at opo, mga pagmano. So, paggalang. Sa akin, hindi naman nawawala talaga yun. Nagbe-bless din talaga ako and po and opo naman ako somehow sa mga elders sa akin to show them respect. And yun, may role din ako as a younger generation. Oh, grabe yun, no? Younger generation. So, dapat, yun talaga yung hindi mawawala sa ating, sa ating kultura kasi parang, it's sad to say na unti-unti siyang nawawala pero dapat hanggat maaga maipapasa at maipasa sa from generation to next generation kung meron pa. So, dapat yun yung yun natin na huwag nating kalimutan yung kultura ng Pilipino. So, andito na naman tayo sa number. Ano ba yung numbers? Manopo and Filipino identity. Okay, Manopo and Filipino identity. What does it says about being Filipino? So, kahit siguro mistisa ka, para sa akin, kahit siguro mistisa kasi may iba na sobrang maputi kasi they are not foreigner or their parents are not foreigner pero yung kutis, sabi nga niya pag kutis po sila na yun mga mistisa, so kahit sila mismo na-identify na Pilipino sila kasi yun yung ginagawa nila na nagmamano siya kasi sa mga puti, sa mga Caucasian, they don't do this, they don't do that. So doon tayo makikilala kahit saan man tayo pupunta, bit-bit po natin yung pagmamano po kahit sino man, kahit Amerikano, kahit anong lahi, basta ang importante kasi yun sa atin na talagang nagmamano po tayo sa mga mas nakakatanda po sa atin. Yes, and din yun yung parang it's a reflection. So, nagre-reflect siya sa atin kapag, kasi sinasabihan tayo na if hindi tayo nagmamano, sasabihan na, ay wala ka ng paggalang sa elders. Kaya, yun din, dapat talaga ipapractice yung mano po and anywhere, ganyan. Kasi, masasabihan ka talaga, nagre-reflect yun sa atin Filipinos if hindi tayo nagmamano sa mga elders natin. So, kaya, you should practice the mano po. Parang sabi nga nila parang kabastusan na hindi mo na ginagalang yung mas nakakatanda sa iyo. Pati na yung
yung pag-aalis natin ng bahay na dapat kailangan din natin magpaalam, Yes. yun parang nawawala na rin po. Lumalabas na lang po tayo na hindi nagpapaalam, parang sabi ng ating mga magulang, asa na ba yung tao dito sa bahay? Parang kanina nandito lang pero biglang nawala. Isa din po yun na dapat talagang yung paggalang sa ating mga magulang hindi talaga nawawala yun. Ganon din yung kultura ng mga Pilipino na dapat yung pagmamano talaga ini-insist or talagang ipapractice hanggang sa ating, yun nga sabi ko kanina na from generation to the next generation dapat hindi nawawala. Yeah, so next, our next topic is mano po in pop culture, how it's represented in Filipino media. So this is talking about the movies, the shows na pinapalabas sa TV kahit sa mga SOCMED. So for me napapansin ko na hindi gaano nandoon na yung gesture na mano po sa mga movies, ganyan. And may some din naman na pinapractice pa din nila, pinapakita pa din nila. May isang movie nga doon nakita ko na parang ano siya, para siyang study or something ganyan, lecture sa mga kabataan na hindi nagmamano sa elders. Sinasabihan siya nga dapat maging mabuti ka, may paggalang ka sa mga elders, kaya tinuturuan yung mga nasa pelikula na mga younger generations na kung gaano kahalaga yung pagmamano. So ikaw, Titis, may nakikita pa bang Pero yung last na movies? napanood ko siguro matagal nga bata siguro saka yung kasi yung minsan tinitingnan ko pa yung mga old movies. Doon ko nakikita sa mga old movies na yun talaga yung mga kabataan is nagbe-bless, nagmamano, nagsasabi ng magandang gabi po, good night. Kahit anong mga good gestures ng tinuturo ng kanilang mga magulang. Pero sa ngayon po napalabas parang sa to say parang brutal na po. Halos palabas ngayon parang hindi na siya tinatawag natin hindi na appropriate sa mga manunood. Yeah, kasi may mga palabas na television, mga teleserye din, katulad ng May Bukas Pa, Ed Mara Clara, yun, makikita mo talaga na may nagmamano, ganyan, may nagbebeso sa family nila, sa parents nila. Yun nga, sabi natin, teens ngayon, parang more on brutal roles na yung, or scene na yung pinapalabas sa TV. So, yun, Ate Teens. So, dito po tayo sa role of mano po in Filipino etiquette. So, etiquette. Dapat po, yun nga, isa pong tawag nito, isa po tong pagpapakita ng kabutihan sa iyong puso na good example for everyone kasi yun yung tinuturo ng mga magulang mo or mas nakakatanda sa iyo. So, ibig sabihin, dapat andoon pa rin po yung paggalang kung paano mo siya gagawin, kung paano mo ipapahiwatig sa iyong mga magulang, sa mas nakakatanda sa iyo or sa mga minamahal mong kapamilya. So, dapat hindi po talaga nawawala yung pagmamano. Kasi kultura na po ng mga Pilipino yun. Yun po yung nakakatakot at nakakalungkot na sabihin ang katotohanan na younger generation nowadays, yun po talaga Nawawala. yung iba nagmamano pero most of them di na talaga napapractice. Yeah, and you guys, mind you ha, mano po is a sign of respect. As I've said kanina, palagi talaga parang the whole story nitong show is about respect talaga. Yun talaga yung main word natin, to respect. Because Hindi yung palabas na mano po. hindi yung palabas na mano po, guys. Iba kasi yung mano po na yung horror movie. Yeah. Horror movie ba yun? So yun nga, respect Baka din yung mano iba, po. baka yung iba, ano ba yung yung palabas ba o yung kultura? Yung pinag-uusapan po namin ngayon, It's about the culture. Hindi po yung palabas, kundi kultura po ng Yes. bawat Pilipino. And mind you guys, yung pagmamano po, kasi nilulook up ka ng mga mas younger pa sa'yo, mga siguro 10 or 10 below, ganyan. Nilulook up nila yung mga ate, kuyat nila, ganyan. So, we have to show them kung paano magpagalang sa mga elders by doing the gesture mano po. So,
So, ganyan siya, guys. Oh. Sample po sa ano po, ganito po, kasi mas nakakatanda ko sa kanya, so she needs to bless. Yes, like that. So, Blessing ganyan. on your hands to her forehead. It depends kung wala nasa left hand or sa right hand. It depends po kung basta importante po is nagmamano. Yun po yung Important, essence doon. yeah. Let's pause this for a few reminders. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. Mano po ang gender are their gendered expectations. Kasi ang pagmamano, yun nga, ang pagmamano is a culture of Filipino. So, It doesn't depend. it doesn't depends kung babae ka or lalaki, bata or matanda or mas nakakatanda or basta feel mo lang na gusto mo siyang i-bless. Yun kasi kultura talaga ng Pilipino. So, hindi po siya ng gender. Dapat po babae, mababae ka man o malalaki ka man, mabata man pero huwag ka namang mag-bless dun sa mas nakakabata sa'yo kaya parang awkward na rin dun masyado. Dapat you have to bless yung mas higher or mas nakakatanda sa'yo kasi parang pangit naman tingnan kung doon ka mabibless or magmamano sa 3 years old at saka ako, ganito na yung edad ko, parang pangit tingnan. Awkward. Parang awkward. Pero Atalia, para sa'yo, kawalan ba ang pagmamano or yung pagbeso-beso or ano ba sa palagay mo? Kasi kawalan. Aka na, what do you call this one? Charles? Yung kawalan ba parang para sa'yo ba na, big news pa para sa'yo kung magbibless ka para Pag sa hindi, kung hindi ka nagmamano or kawalan ba or it's a big loss to you ba na hindi nagbe-bless. hindi Okay. ka ba nabibless? For me, talagang nakasanayan ko kasi yung pagbe-bless. So, parang for me, pag hindi ako nakabless sa relatives ko or sa mga nakakatanda sa akin, parang ako na, hindi ako nakapag-bless. So, talagang habulin ko yung konsensya na, yes, may konsensya ka na rin. yes, that's the word, konsensya. Nakakonsensya ako kapag hindi ako nakapagmano po sa mga elders sa akin kasi nakita ko naman siya ba't hindi ako nakapag-bless, 'di ba? So, parang ano ba 'yan? Parang wala So, naman hindi ako talaga respect. kawalan. Ganyan. Oo. So, yes. So, alam nyo na, yung pagmamano hindi po siya kawalan, kundi it's, tawag nito, yung, bali, self-expression mo sa pag-alam mo sa mas nakakatanda sa'yo. Yun. Yes. So, next, adapting mano po for the digital age. So, as the Filipino society continues to evolve and adapt to the digital age, many traditional customs and practices, including mano po, have also undergone transformation. So, this is talking about the social media again, like text messages, video calls, and everything, every platforms na ganyan. So, for me, kahit nasa text messages ka, hindi naman video call, makapag-bless ka, diba? So, kahit yung po at opo, i-preserve nyo yun through video call or messages, ganyan, sa text. Kasi, it's a respect din kasama na yun sa mano po, yung pag-say ng opo and opo. It's a respect and it's a manner na kailangan nating i-practice and paggalang din yun yung po at opo. So, text messages and online etiquette, yun po. May etiquette din yung pag-say ng po at opo, like ano po yung ano po yung kailangan nyo. yes, may po at opo talaga. Ako ginagamit ko talaga yung po at opo sa someone. Hindi yung ano? Yeah, dapat po may paggalang, may may poise. paglambing. Yeah. Tsaka Po, ano may po yun? May paglambing Yan, sa hindi- dulo po. Ano? Ganyan. What? Huwag May tayong ganyan. Hindi naman sa yun po kasi yung naging obserbasyon namin sa Yes. kahit sa mga pelikula, yung mga kabataan sa ibang bansa. Doon namin nakikita nga kahit nga sa pag-greet sa kanilang mga magulang, what's up, my man, what's up, yo, parang iba, parang
they are not, sorry po parang nawala po yung respeto nila sa kanilang mga magulang because of that greetings na what's up my man, what's up yo. Iba talaga pag yung you have to kiss your parents, ganon, pag-bless, isa yun ang pinakamagandang connection sa bawat isa sa pagrespeto sa mga magulang, sa anak, sa kanilang mga magulang. Yes. Parang ganon lang. So, in my defense, atitis, hindi ko naman sinasabi na pero Lahat. so, yung iba rin kasi atitis, yung parents, sabi ko kanina, di ba, nagsisimula sa bahay at sa parents yan. May ibang parents din na nagsasabi na ayoko na mapabless kasi parang tumatanda ako, di ba, ganyan yung mga joke nila. So, yung sabi nila na nagbebeso-beso na lang. So, Kaya nawawala yeah, yung ganun na kasi gesture. sabi sa parents na, wag ka na, okay lang sa akin, wag na Hindi magmano. pa naman ako masyadong matanda. Parang, Yeah. pero sa akin, Oo. okay lang. Yeah. So, it depends talaga sa Nasa mga tao na rin yun. sa mga parents or sa mga younger generation. So, next is the emotional impact of mano po, respect and connection. So, may question ako sa iyo, Atitis, may connection ka ba, may certain connection ka ba if may nagmamano po sa iyo or something? Yes, there is really a certain connection kasi yun, doon mo na-feel yung pagre-respeto ng bata o mga kabataan sa iyo pag nag-bless, nagmamano po sila. At saka when they say to you na good evening, good morning, it's parang yung connection bagabali sa bawat, parang kahit na yung damang-dama mo na iba tong batang to pa, yung Yeah. parang tinuturuan talaga ng mga magulang na you have to bless pag nakakita ka kahit hindi mo nga kilala, pinagsasabihan mo na magandang gabi po, yun yung natin sa mga Pilipino. Yes, kahit din sa akin, yung mga may pamangkin akong mga maliliit pa, sinasabihan ko talaga na, hey, hindi ka na nagbe-bless. You have to bless your ninang, your tita, ganyan. Kasi parang na-excite ako, parang na-feel happy, pag na-happy ako kapag may nagbe-bless sa akin talaga. Kahit simple hi or smile po at opo lang ng mga bata, parang happy na ako doon. So, Pati na rin yung paghahag, di ba sa ibang bansa, kalimitan sa kanila is yung ginagamit nila is paghahag, pero iba din yun yung connection, pero mas pa rin po yun kasi sa atin talaga yun yung practice natin is yung pagmamano. Pero yung paghahag sa ibang bansa, parang natural na lang sa kanila yun Yeah. pero hindi naman lahat na tao na hinahag nila kasi ba't ba kita parang ihahag? Who are you? awkward. Parang ganon. Kahit na, lalo na kapag boy or girl, di ba? So, parang may May baka may something oo, na-awkward yung mga Filipinos. So, anyways, the next Atitins, And the next one is the decline of mano po is ano ba? Is it The disappearing? decline of mano po is it disappearing in Filipino culture. Yun nga, yun yung nasabi namin kanina na medyo matastas. Umahaba-haba naman yung conversation namin ni Atalia, pero sa nakikita ko nga, generations nowadays, parang yun nga, parang hindi na napapractice ng mga kabataan kasi naging busy po sila sa mga gadgets, especially po sa mga school. Grabe yung performance task. Isa yun, nakakawala ng sa mga magulang kasi pag uwi ng bahay, gabi na pa. Kung minsan Sleep tulog na yung mga magulang, tapos din sila kahit gising pa yung mga magulang nila, yun nga, dahil sa pagod, sleep agad. Yun yung dapat hindi talaga nawawala. So, sad to say, pero dapat anuhin natin niya kasi kultura ng doon tayo nakilala sa pagmamano po. Yeah, so mano po remains an important symbol talaga, no? So, of respect and connection in Filipino culture. And with the right interventions, it can continue to thrive for generations to come. So, kagaya sabi natin Tins na ipapamana natin, ipapasa natin sa younger generations and sa younger generations pa. So, next is mano po in other Southeast Asian cultures. Similarities and differences. So, ito talaga, yung may kanya-kanya talaga tayong mga pag-show ng respect kung dito sa atin pagmamano may sa Japan, sa Korea, nagbabaw lang sila. So that is their sign of respect.
So, dito sa atin, since mano po, yun talaga yung ipapractice natin, ganyan. Pero, Iba yung attachment kasi Mm-mm. ang sa atin may connection kasi physical to physical may, Yes. di ba? May nakita din ako na may nagbabaw na yung ganyan, I'm blessed, ganyan. So, okay lang naman yun kasi, di ba, it's a respect. Hindi naman yung disrespect na nagbe-bless ka while nagbow Bow. like that. Respect pa din yun, guys. So, although meron tayong iba't ibang pag-show ng respect, pero yun nga, we are one lang din naman. So, lahat, kahit ano pa yung nasa anong country ka pa, yun talaga yung respect ninyo. And di, go lang. So, for you, Ate Teens. Siguro pagtapos ng papalabas natin yung kung ano talaga ang kultura ng mga Pilipino, dapat pwede rin naming malaman o pwede naming i-google kung ano yung mga kultura din ng ibang bansa kasi tayo nakafocus lang din tayo sa ating kultura. Dapat ilalawak po natin ang ating kaisipan para alam din po natin kung ano rin po ang kultura ng bawat bansa or iba't ibang kultura ng mga tao na nandito sa buong mundo. So dapat pag-aralan din natin, pero bago tayo doon mapunta, uunahin mo muna natin Filipino itong culture. Filipino culture. So next, the symbolism behind mano po, more than just a gesture. So in Filipino culture, mano po is more than just a simple physical gesture. It is a deep symbol of respect, familial connection, humility, and tradition. So this is just more than a gesture, no? So this is a sign of respect, a connection, a humility, and a tradition. That's why it is called Filipino culture. So respect for elders, a core Filipino value. At the heart of mano po is a reverence for the elderly. So parang dinededicate talaga yung pagmano po sa mga mas nakakatanda sa atin. So we acknowledge the wisdom and the cultural continuity, no? The gesture of mano po. So humility and submission, yun parang kasi yung parang sinasubmit mo yung self mo, o parang submit ka sa elders, yung paghingi ng blessing, ganyan. 'Di ba yung sa mga panungan yung pagmamanhikan, may nagbe-bless, ganyan. So parang hinihingi yung blessing nila. Or when you go out from your house, you will go to your school or kahit saan, nagmamano ka sa parents mo to ask their blessing or to ask their protection, like that. So for you, Titis, what's your insight about this? Okay, so ang pagmamano po is, yun nga sabi ni Atalino, it's more than a gesture. So doon nyo po nakikita kung paano nagre-respeto yung mga kabataan o inirerespeto nila yung mga mas nakakatanda sa kanila, or it's not a gesture, it's a love itself, no, na pag mahal mo yung kapamilya mo, you have to bless, you have to respect, lahat gagawin mo para sa mga, yun nga, sa pamilya. At isa na yung pagmamano kasi yun yung pinaka-importante na dapat hindi nawawala sa mga Pilipino or sa mga kabataan. Dapat siguro pwede ba natin sabing i-implement, pero kultura na to ng mga Pilipino, so dapat hindi talaga siya mawawala. Yes, so tama yun lahat sinabi natin, teens. So let's proceed to our last topic, mano po in the context of modern Filipino family life. So in modern Filipino society, where the dynamics of family life are constantly evolving due to changing social structures, technology, and global influences, the tradition of mano po remains a potent symbol of respect and familial bond. So kanina, ito yung parang conclusion na to sa lahat ng mga sinabi namin kanina. It involves SOCMED, like that, and the modern way of a family na ngayon. So nag-change from time to time, nag-change yung ways natin, yung culture natin, ganyan. So sabi natin kanina, may mga kabataan na hindi nagmamano. So this is talking about the modern Filipino family life. So I've said kanina na may parents din na nagsasabi na I'm not too old for this mano po. So beso na lang, ganyan, or just smile, just greet me, like that. So hindi na sila nagmamano po. But
as I've said, and as Ate Tin said kanina, we should not neglect the mano po gesture because it's a sign of respect, manners, gratitude, and blessing and protection towards the elders. So for you, Ate Tins, may masasabi ka bang sa last topic natin? Yun nga, it's a connection between a person na nagbibless sa'yo kasi yun, dun mo mararamdaman kung paano ka love ng isang tao na nagbibless sa'yo kasi they give you importance because yun nga, they bless you at saka mapifeel mo talaga yun pag nagmamano po sila sa inyo, makikita mo na ay mahal ako ng bata ito kasi every time na pag nakikita niya ako, they used to use it na yun nga, mamamano. So dapat gagawin po natin talaga to. Hindi po natin siya, kahit na yung generation na sa ngayon nag-iiba-iba yung pati na yung teknolohiya, so dapat hindi talaga siya mawawala. Yun yung kultura ng mga Pilipino. Kahit saan man tayong sulok ng mundo pupunta, huwag nating kalimutang bibitbitin ang pagmamano kahit maputi pa siya, maitim, o kahit anong lingwahe niya o anong tawag nito. Yung iba yung kultura nila, gagawin din natin sa kanila para kasi doon tayo ma-identify na ganito para talaga ang kultura ng mga Pilipino. Yes, and if ayaw nila, if sasabihin nila na okay lang na hindi mabe-bless or I'm not comfortable with it, then you should respect their decisions too. So, hindi natin sila pipilitin na mag-bless tayo sa kanila or mag-bless sila sa elders. So it's a win-win din situation din kasi. Pero paano tal kung pag mo sa kanya, halimbawa sa mga maputi kasi they don't practice it, so tapos kukunin mo bigla yung kamay niya tapos magmamano ka sa kanya, ano bang ginawa mo? Parang ganun. Ay, sabihin ko, sorry, na practice lang yun sa amin Filipino because it's our culture, but if ganun yung reaction niya, I would say sorry because hindi sila sanay sa mga ganun, sa Filipino lang naman nun. So, or at least you express. Yeah, yes. So, ganun. So, wala namang hard feelings if magsasabi sila ng no, I'm not comfortable with it kasi respect din natin yun sa kanila. So, in conclusion, Ate Tins, yes, whether adapted for digital communication, celebrated during important milestones, or practiced in multi-generational homes, Mano po serves as a reminder of the importance of the family, respect for elders, and the preservation of Filipino cultural heritage in an ever-changing world. So that's it for today, and we hope you have learned something from our discussion with the teens. And please subscribe and tune in our new segment, which is Wow Pinoy, because I'm sure you will learn something from our discussion. So until next time, this is Atalia Nicole and Tina Gomez Gallego, and this is our segment Wow Pinoy.